Another day, another Jayfern's wife story. Maagang pumunta sa manukan si Jayfern dahil siya ang magpapatuka ng mga manok. Inutusan kasi niyang mag-grass cutter si Richard doon sa harap sa gagawing extension ng cording area. At dahil sobrang init nga ngayon, kada umaga at tanghali ay wet feeding ang ginagawa nilang patuka sa mga manok. Multilite Premium ang pinambabasa ni Jayfern sa patuka ng mga manok na nasa range area. Meron kasing electrolytes ang Multilite Premium para maiwasang ma-dehydrate ang mga manok or ma-heat stroke. Kompleto na rin sa vitamins at minerals ang Multilite Premium na kailangan ng mga manok. Meron ding probiotic ang Multilite Premium kaya mabilis ang metabolism ng mga manok kaya magagana silang kumain. Kada magpapatuka si Jayfern ay lagi niyang hinahawakan ang mga manok. Nakakatuwa na daw ang mga alpas doon, sabi ni Jayfern, dahil malalaki na sila. Bilugan na daw ang katawan ng mga manok na nasa range area. Bago mag-April 12 ay ililipat lahat ng mga manok dito doon sa breeding range. Wala na kasing mga alpas na inahin sa breeding range kaya sila na muna ang ilalagay doon. Hindi kasi pwedeng pagsamahin itong mga cockerels na nandito sa range area at yung mga papabandingan namin sa April 12. Dahil malalaki na yung mga alpas ngayon, matatakot dyan yung mga babandingan ngayong April pag pinagsama sila dyan sa range area. Mai-stress lang ang mga manok at baka magkasakit kaya bago dyan dalhin ang mga babandingan ngayong April ay ililipat yan sa breeding range. Hahayaan lang namin silang nakaalpas doon hanggat hindi sila nag-aawayan. Harvest na namin sila ngayong May or June. Itik sa bunga ngayon ang aratilis namin sa cording area. Nakita ni Jayfern madaming laglag na bunga kaya dinampot niya para ipatuka sa mga manok na nasa range. Matatakaw ang mga manok sa aratilis kaya yung mga manok na nakatali sa ilalim ng puno ay lagi na lang madumi ang tuka sa kakakain ng bunga nitong nalaglag. Busy pa nga si Richard sa pag-grass cutter doon sa harap na lote na gagawing extension ng cording area. Masukal kasi ang lote dahil matataas ang mga tumutubong damo doon. Kailangan ring malinis ang lote para mabakuran na rin namin ng pautay-utay kapag may budget. Bumaba yung SBR broodhen sa kanyang pugad nung pumunta si Jayfern sa breeding range. 10 pa lang nililimliman niyang itlog at sana ay may similya lahat dahil hindi pa yan nakakandling ni Jayfern. Bumaba lang ang inahin para uminom at tumuka. Malapit nang magpisaan ang mga itlog ng nalimlim dito sa breeding range. Nakakatuwa ang mga itlog ng SBR dahil makikintab. Sana mapisa ang lahat ng ito. Bandang tanghali ay pinatuka ulit ni Jayfern ang mga alpas sa range area. Wet feeding ulit ang patuka ni Jayfern. Makukulit na talaga ang mga manok namin sa range area. Ganyan sila kapag kumakain. Maya-maya nga ay bumaba na rin ang isang black broodhen namin para uminom at tumuka. Madami pala siyang nililimlimang itlog, 14 pieces. Sana nga mapisa din ang lahat ng nililimliman niyang itlog. Ito naman yung mga bagong pisang itlog ng ARL Right Nose Sweater. Second day pa lang nilang kumakain at yan ang lalakas na nila. Nilipat ko na nga agad sa folding para mailagay ko ang waterer nila. Malalakas na nga at hindi nilalamig kaya dyan ko sila nilagay para malaki ang space nila. Plastic lang ulit ang itinakip ko para hindi sila mahanginan, para hindi lamigin. 20 days na nga ngayon ang mga itlog na nilipat namin sa hatcher. At nung sinilip ko nga, ayan, meron ng mga napisang sisiw. Nag-uumpisa na nga silang magpisaan at madami na ring may crack. Nakakatuwa dahil meron na ring napisa dun sa mga anak ng aming 7 times winner broodcock. At nung bandang hapon na nga, ganyan na ang itsura ng salamin ng aming incubator. Hindi na namin masilip ang nasa loob. Mas dumami na ang napisang itlog. 20 days na, madami ng pisa. At dahil wala si Jayfern, ako na rin ang nagpatuka ng mga manok dito sa backyard. Tanghali na nga at gutom na rin ang mga alpas kaya naglagay na ako ng patuka sa likod. Naglagay na nga din ako ng painom sa kanilang waterer dahil ubos na ang laman nito. Nilagyan ko rin ng patuka ang pakainan ng mga maliliit na alpas. Nakahiwalay ang kainan nila dahil hindi sila lumalapit doon sa malalaking alpas. Inaaway sila ng malalaking cockerels kaya dito ko sila nilagyan ng patukaan. Nakakatuwa ang mga sisiw namin yan dahil kahit maaga naming inalpasan ay malalakas ang katawan nila. At palibhasa na alpasan ng maaga ay matitigas ang mga muscle nila at malalaki ang katawan nila.
At dahil sobrang init, nakita kong halhal ang mga baby pullets na nasa multipurpose pen. Pagkatapos kong ang patukain ay ibinaba ko silang lahat sa scratch pen para makapulpog. Sobrang banas ng panahon ngayon kaya maiinit na rin ang katawan ng mga manok. Kaya ganyan lang lagi ang ginagawa namin sa mga nakakulong na manok, nilalagay sa baba para makapulpog. That's all guys! Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!